Welcome to Introduction to the Philosophy, Freedom and Responsibility. Ano nga ba ang freedom? According kay Google, kung isa-search mo si freedom, it is the power or right to act, speak, or think as one wants without hindrance or restraint. It is also a state of not being imprisoned or slave. According kay Google, pag sinabi mong freedom, ito ang kakayahan ng isang tao na makakilos, makapagsalita, at makapag-isip ng walang kahit sino man ang maaring humadlang sa iyo. Ito din daw ay isang uri ng state na kung saan hindi ka nakakulong or hindi ka enslaved or hindi ka alipin ng kahit sino man. Well, the concept of freedom is as wide as the universe. There are so many notions about it. Some claims to be free means to do anything regardless of the consequence. Ang iba naniniwala sila na pag sinabi mong free or freedom, it means malaya mong gawin ang lahat ng iyong gustong gawin, anuman ang maging consequence ng iyong action. Ang sinasabi naman ng iba, ang freedom lang daw ng human person ay ang kakayahang makagawa ng bagay na makakabuti sa iba. At meron din nagsasabi that there's no such thing as a freedom, as lahat naman tayo ay governed by natural law. Freedom, one of the most abused and misunderstood word during this time. A well-loved concept na kung saan ipinaglaban to ng ating mga ancestors, yet poorly understood by the present generation. There's always something in being free. People associate freedom with one's ability to do whatever he or she wants to do. Masyado na pong naging abuse ang paggamit ng freedom sa kasalukuyang henerasyon. Let's find out. What is the difference between acts of man or human act? Pag sinabi mong acts of man, these are actions shared by human and other animals. While pag sinabi mong human act refers to the appropriate actions of human being, particularly human person. Okay? Because meron din kasing mga human species na meron na especially during the prehistoric time, okay, na hindi pa sila person. So, yung mga sinaunang tao talagang yung mga action nila is most acts of man pa rin. Okay, pero in present time, dahil may mga person o persons na tayo ngayon, iba na yung action natin ngayon kumpara doon sa mga sinaunang human na pinag-aralan natin during the module 3. Let's try this. Okay? Again, pag sinabi nating acts of man, ito yung mga ikinikilos ng human and animals at the same time. While pag sinabi mong human act, ito yung mga ikinikilos na likas sa human person. Particularly, ito yung tinatawag natin during the module 3 sa human person and as embodied spirit or with embodied spirit. Ito yung mga human nature. Okay? When you say human nature, likas sa tao. Okay? He was afraid because of the thunderstorm. Sa tingin nyo ba, is this human act or acts of man? Kung ang sagot ninyo ay acts of man, and then you're right. Okay? Kasi hindi lang naman ang human ang natatakot sa thunderstorm. Even other animals also, no? Even other earth species. He tries to burn the tire. Sinubukan niyang sunugin ang gulong. Is this act of man or human act? Alam naman natin na mga animals ay walang kakayahang makagawa ng apoy. Only human can do. So, it means the answer is human act. I am hungry, I want to eat. Nagugutom ako, kaya gusto kong kumain. Is this an act of man or human act? If your answer is act of man, and then you're right. Kasi lahat naman ng mga species nagugutom at gusto rin kumain kapag gutom. I cook my food before I eat it. Niluluto ko muna ang aking pagkain bago ito kainin. Is this an act of man or human act? This is very distinct to human. So, the answer is human act. What makes an act performed by a human being distinctively a human act is that it is voluntarily.
Okay? Ang human act ay ginagawa natin to kasi ginusto natin. It's a voluntary. Niluto natin ng pagkain. Actually, kung babasihin mo, di ba, ang kinakain dati ng mga sinaunang human ay they even eat raw meat. Pero bakit natin niluluto? Possible naman siyang kainin na raw. Okay, kaya nga 'di ba nga sa mga steak, merong mga raw, rare, medium. Okay, ang fish pwede rin siya kainin na raw. Pero bakit niluluto natin siya? Niluluto natin siya para to enhance its flavor, para mas maging malasa siya, maging mas palatable siya para sa atin. So, it is a voluntary choice. Pinili natin 'yon. Okay? Pwede naman siyang kainin kahit hindi lutuin, pero mas pinili natin siyang lutuin para mas ma-enjoy natin yung pagkain. Okay? That is an act in some way under the control or direction of the will. Ginusto natin which is proper to man. So, ibig sabihin, yung voluntary, ginagawa natin to kasi ginusto natin. And this is very distinct and proper to a man's species. One can therefore identify the human activity with a voluntary act. Pag sinabi mong voluntary act, this continue either by the will, ginusto mo, or even from other human power, or either sinabi kasi sa'yo, kaya mo ginawa, that may motivate by the will, either by an act of intelligence, or by the sense of reasoning or emotion. Even the gestures commanded by the will can be voluntary act. Okay? As though yung ginawa mong aksyon, okay, ay ginamitan mo ng knowledge, ginamitan mo ng emotions, your intellect, and then it is a voluntary act. Okay, tulad na lamang kayo, ngayon nakikinig kayo kasi gusto nyong makinig. Yung iba sa inyo, kahit nag-send ako ng ganitong videos, ayaw makinig. So, voluntary, ginusto nila yon. Kahit nakita na nila na meron akong sinend na link or videos dito sa GC, okay, nasa sa kanila na yon, option na nila yon, gusto nilang makinig o hindi. Okay? So, it is a voluntary. Okay? Voluntary act na nila yon, at least alam nila, okay, kung yung gagawin ba nila ay gusto ba nila o hindi. Okay? Like kayong mga nakikinig kayo kasi voluntary, ginusto nyong makinig. Aware kayo doon. Yung mga ayaw makinig, ayaw manood, and then voluntary din yon kasi mas pinili nilang hindi manood or hindi rin makinig. Now, let's talk about Aristotle's distinction of voluntary and involuntary action. So, dalawa yung distinction ni Aristotle sa voluntary, okay, at saka involuntary actions. Pag sinabi mong voluntary actions, these are acts originating from the individual performing the act using knowledge about the situation of the act. Pag sinabi mong voluntary act, alam mo yung ginagawa mo. Tumakbo ka kasi ginusto mo. Okay? Tumayo ka sa pagkakaupo mo kasi ginusto mong tumayo. Okay? Lahat yan ginagawa mo hindi dahil as a form of survival, hindi instinct yan. Hindi yan katulad yung tinatag na animal instinct na basta ka na lang tumayo, basta ka na lamang tumakbo. No. Ginagawa mo to kasi gusto mo. Okay? Kasi you use your knowledge about it. Okay? So, ang tawag natin dito ay voluntary action. At merong dalawang classification ang voluntary actions. Meron tayong tinatawag na voluntary at saka related compulsion. Yung voluntary, ito yung actions na ginawa mo dahil gusto mo o dahil sa may rason ka. Okay? Walang nagpumilit sa'yo. Tumakbo ka kasi gusto mo. Tumakbo ka kasi gusto mong mag-exercise. Okay? You have your own reason and you have your own will kung bakit mo yun ginawa. Ang tawag dyan, he jumped into the water and swim. Tumalon siya sa tubig at naligo. Okay? That is an example of voluntary. Next, another classification of voluntary actions yung tinatawag natin na related compulsion. Yung related compulsion naman, it is considered as a mix of voluntary and voluntary. It is a more voluntary if the desire and choice has been performed, and involuntary if has considered preferences or alternative. Yung related compulsion, meron kang option. Hindi katulad sa voluntary, ginawa mo yan kasi gusto mo lang. Sa related compulsion, meron kang pagpipilian at meron kang kalayaan na pumili or freedom to choose ano yung pipiliin mo dun sa mga option na yon. Okay? That is related compulsion. Example,
there was an offer to me to work abroad, and I do not want to get too far away with my family, but this is once in a blue moon opportunity for me and for my family. Gusto kong mag-abroad. May offer sa akin, kaya lang ayoko mapalayo sa pamilya ko. Okay? And pero alam ko naman na this is a one in a blue moon opportunity. So madalang lang tong opportunity na to. So ngayon, option mo ngayon kung gusto mong mag-abroad, lumayo sa pamilya mo, or mag-stay. Yun nga lang, probably maaari ka makahanap ng trabaho sa Pilipinas, not as good as nung maaari mong kitain kung nasa abroad ka. Okay? So this is a related compulsion. Kumbaga meron kang option. Okay? Halimbawa na lamang sa pag-aaral mo sa school. Okay? Option mo kung gusto mong makinig or kung gusto mong matulog na lang. Okay? So that is related compulsion. Okay? Meron sa inyo, tulad ngayon, mas pinili nilang makinig kesa sa maglaro ng cellphone or mag-ML na lang. Okay? So, in both sides, that is your freedom. Okay? So, malaya ka. It is still considered as a voluntary. Malaya kang pumili kung anong gusto mong piliin doon sa mga option na binigay namin sa inyo. Okay? And that is what we call related compulsion. Hindi katulad ng voluntary, ginawa mo lang kasi wala naman option kasi ginusto mo lang. Sa related compulsion, meron kang pagpipilian. And then, for the another one, the involuntary actions, these are acts done by force and ignorance. Ang involuntary action, ginawa mo kasi under pressure ka or under force or dala ng kamangmangan, ignorance. And there's two classification of involuntary actions. We have the under compulsions and through ignorance. Pag sinabi mong under compulsion, these are circumstances which are beyond your control. Okay? Wala kang magawa. Lalo na pag sinabi mong under compulsion, ito yung merong life at stake. Okay? Yung ba tipo bang mapipilitan mong gawin ang isang bagay kasi wala kang choice. Okay? Lalo na kapag may buhay na nakataya. Okay? For example, a person was kidnapped, hence impossible to resist. Gusto niyang tumakas, pero hindi siya makatakas kasi nakagapos siya. Naka-blindfold siya. Nakatakip pati yung bibig niya, hindi siya makasigaw. And this is under compulsion. Wala kang choice. Hindi katulad ng related compulsion, may option ka. Pero sa under compulsion, wala. And most of the time, pag sinabi mong under compulsion, merong life at stake. Okay? So, merong life at stake. Next, dun sa true ignorance naman, or particular circumstances, eto naman yung nagawa mo yung isang bagay kasi hindi mo alam. Ginawa mo siya kasi dala ng kamangmangan. Okay? Halimbawa, a man steals and ignorant of the law, arrow or gunshot by mistake. May isang lalaki ang nagnakaw at hindi niya alam na mali pala ang pagnanakaw, kaya siya nabaril by mistake. Okay? Lalo yung mga tinatawag natin mga nasa taong bundok, gano'n o talagang probinsya, hindi niya alam na bawal pala ang pagkuha ng kahit anumang property kapag nasa private area. Kumari, merong puno ng bayabas doon sa aking bakuran. Okay? Dahil may isang tao na dumating galing bundok, wala siyang alam about the law, halimbawa mga Aita, nag-cross over siya doon sa aking bakuran. At kumukuha sila at pinipitas nila yung mga bunga ng aking bayabas, ng aking mga gulayan. Kaya by mistake, sa gulat ko or probably ng mga bisita ko or whatsoever, nabaril sila kasi for trespassing. Okay? And because of that, masasabi natin through ignorance kasi itong mga Aita na to o itong mga taong bundok na to, most probably hindi nila alam na mali pala yung kanilang ginagawa. Most of us, biktima niyan or pinipiling natin maging biktima niyan kuno, kung wari. Halimbawa, okay? Merong pera doon sa lamesa. Okay? Tapos, alam mong hindi naman sa'yo. Tapos, kinuha mo. Nung mahuli ka ay, akala ko kasi ito yung nawawala akong pera. So, nagiging policy na siya, no? So, because of this, nagmumukha tayong inosente. And ito yung tinatawag natin na true ignorance. Nagawa mo ang isang bagay kasi akala mo tama yung ginagawa mo o hindi ka kasi aware about the law. Okay? And that's what we call involuntary action. Okay? Lalo na lang, for example, pag nagda-drive ka, yung buong buhay mo, sa probinsya ka lang talaga or dito ka lang sa
within San Luis, never ka pa nakakita ng stoplight, kahit sa video, sa cellphone, hindi ka pa nakakita. Then all of a sudden, nung nagpunta ka ng San Fernando, nag-cross over ka, nakapunta ka ng intersection, nakita mo yung stoplight. And nakita mo kulay orange or kulay red, dumiretso ka pa rin. Tapos nagulat ka na lang, inuhuli ka ng mga traffic enforcer. Okay, ano sasabihin mo? Ay, hindi ko po kasi alam na bawal po palang tumawid kapag yung ilaw ay kulay yellow at saka kulay red. Okay, ang tawag doon sa excuse niya ay true ignorance. Okay, and it is part of this, what we call involuntary action. Subukan nga natin to. Try to identify if the statement is voluntary or involuntary action. And then, identify natin kung anong classification of voluntary or involuntary action na bibilong yung statement na yon. Ready? Subukan natin. Number 1, I feel so happy today and I want to jump. Masaya ako ngayon kaya gusto kong tumalon. Anong klaseng action ito? Is this a voluntary or involuntary? If your answer is voluntary, that is correct. Anong classification siya ngayon ng voluntary action? Kung ang sagot mo ay voluntary, and then you're correct. Okay? Masaya ka at gusto mong tumalon. May option ba? Wala. Tumalon ka, naging masaya ka kasi gusto mo. I feel so happy today and I want to jump but I have a leg injury. Masaya ako ngayon, gusto kong tumalon pero meron akong injury sa paa or sa aking hita. Okay? It is a voluntary action or involuntary action. Still a voluntary action. Okay? Anong classification ng voluntary action siya? Voluntary or related compulsion? Kung ang sagot mo ay related compulsion, then that's correct. Related compulsion, meron kang option. So, pwede ka naman tumalon. Yun nga lang, makakaramdam ka ng pain kasi alam mo may leg injury ka. Okay? And that is what you call leg compulsion. Maliban na lamang kung yung pagtalon mo ay magiging cause ng pagkamatay mo. Kapag ganon, magiging under compulsion na siya. Okay? Pero kung wala naman life at stake, okay, ang magiging kapalit lang naman ito ay ang masaktan ka, again, pwede siyang maging or matawag na related compulsion. Number 3, nakagat ako ng aso ng aming kapitbahay dahil hindi ko naman alam na may aso pala sila na bagong panganak. Is this involuntary or voluntary action? If your answer is involuntary action, and then tama ka, involuntary. Kasi, okay, hindi mo naman alam o hindi mo naman sinasadya na ginusto mo ba na magpakagat sa aso? Wala naman may gusto niyan, di ba? So, dahil doon, pero kung alam mo na merong aso doon, probably may isip na, lalo na bagong panganak at alam mo hindi ka naman kilala, pupunta ka ba? Okay? So, ano ang classification ng involuntary action? Ang nasa ang statement, through ignorance. Kasi nga, hindi mo nga alam kung mababasa mo, di ba, hindi ko alam. Dahil kung alam mo lang, lilipat ka ba doon? Siyempre, hindi ka lilipat doon sa inyong kapitbahay na may asong bagong panganak. Next, binigay ko ang aking wallet sa holdupper sapagkat nakatutok sa aking tagiliran ang kanyang dalang baril. Is this an involuntary or voluntary action? Kung ang sagot mo ay involuntary action, then you're correct. Sa tingin mo, anong classification ng involuntary action? Ito ba'y nagpapakita ng ignorance or under compulsion? Kung ang sagot mo ay under compulsion, you're correct. Again, ginagamit lang natin si under compulsion kapag merong life at stake, may nakatayang buhay. Next, number 5. Tumakbo ko na mabilis subalit nadapa ako at nagkasugat. Is this a voluntary or involuntary action? Kung ang sagot nyo ay voluntary action, and then you're correct. Anong classification of voluntary action nito? Kung mapapansin nyo sa statement, wala naman siyang option. Tumakbo siya kasi gusto niya. Nadapa siya at nagkasugat, wala naman kasing nagbigay doon ng option sa kanya na pwede siya maglakad. Okay, pero ang sabi niya, tumakbo lang siya kasi gusto niya lang tumakbo. At yun ang nag-cause sa kanya, kaya siya nagkasugat. So, it is a voluntary. Okay? Pero kung hindi siya tumakbo, hindi sana siya nagkasugat. Pero wala naman nag-warn sa kanya.
Okay, wala na magsabi sa kanya na dahil gusto kong makarating on time kaya ako tumakbo ng mabilis pero ayokong masugat. Then doon siya papasok doon sa related kasi meron siyang option eh. Either malate ka pero ligtas kang makakarating or tatakbo ka pero may possibility masugat ka. Doon pa lang siya magiging related compulsion. Pero napaka-clear lang naman ng statement na gusto lang daw niyang tumakbo ng mabilis kaya siya nadapa. Number 6, kung hindi ako magre-remedial test sa philosophy, babagsak ako at kailangan kong i-enroll muli ito sa susunod na school year. Okay? Is this a voluntary or involuntary action? Kung ang sagot ninyo ay voluntary action, then you're correct. Okay? Kasi, bakit voluntary? Okay? Alam mo naman na pwede ka mag-remedial. Okay? At alam mo na kapag hindi ka nag-remedial, pwede ka bumagsak. Anong classification ng voluntary action to? It is a voluntary or related compulsion. Kung ang sagot may related, then congratulations, it's correct. Kasi, kahit naman bumagsak ka, for example, ayaw mo mag-remedial, okay lang naman. Eh di bagsak ka, pero kahit bumagsak ka, ikamamatay mo ba? Hindi ka naman may kamamatay eh. Wala ka naman magagawa. So it's a related compulsion. Okay? Wala namang life at stake. Okay, na buhay. Okay, kaya nga, related compulsion. Human freedom and obligation. Balik tayo sa freedom. No? According to John Mother said, freedom and obligation are two indispensable conditions for morality to occur. When you say freedom, it is understood to be a present when one is choosing a course of action. Pag sinabi mong freedom, ibig sabihin, ito yung kakayahan ng tao na makapili kung anong gusto niyang gawing aksyon sa buhay. Provided, kailangan, anumang maging aksyon na pipiliin mo, you have to take the full responsibility dun sa magiging consequence of your action. Importantly, this is anchored to the individual's moral and rational capacity to discern what is right and wrong. Dapat pag pinili mo, kapag meron kang freedom to choose, you have to anchor it, okay, doon sa iyong moral standpoint. Kung yung bang pipiliin mo, ay alam mo bang makakabuti sa iyo or makakasama. Ano man ang maging resulta nito, you should know the consequence and doon pumapasok si obligation. Your obligations is to take the full responsibility for that consequence. Okay? Kaya nga, yes, you have the freedom provided it should be anchored with obligation. Freedom can be said to be present in the time or in the human person is free in making choices. Yes, malaya tayong pumili in the realm of morality kung ano yung tingin nating tama. That is, in making choices with regards of determining what is the right thing to do is to do in situations and circumstances in his own life. Maaari nating i-summarize ito dun sa Filipino saying na buntot mo, hila mo. Yes, malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo, provided ano man ang maging consequence niyan, kailangan harapin mo. Yun yung ibig sabihin ng buntot mo, hila mo. Ginawa mo yan, panagutan mo. It is taking full responsibility for your actions and being obliged to do so. Hence, an action is not in the full extent of morality if a person does something while his or her freedom and rationality is altered or modified. This event can happen if a person's environment highly affects his judgment. Okay? So, yung freedom natin, as long, okay, hindi to nakakaapekto sa ating environment, sa paligid natin, okay, malaya tayo to choose kung ano yung gusto natin gawin sa buhay. Provided hindi ito nakakasira sa ating environment and sa kung ano man ang meron sa atin sa paligid natin. Okay? Kasi nagiging questionable na po yan kapag tayo ay nakakasira na sa ating environment and also with our relationship with other people around us. Now let's talk about intellectual and practical choice.
Pag sinabi mong intellectual choice, this choice which is deliberately selected based on a moral standpoint. Okay? Meron kang pinagbabasihan, meron kang basis. Okay? Bakit hindi pwede magnakaw? Kasi that is an intellectual choice. Nakalagay po kasi sa batas po natin na bawal magnakaw. Bakit bawal ang tumawid sa kalsada na wala sa tamang lugar? Kasi nakalagay po yun sa batas po natin, ang lahat ng mag-jaywalking ay maaaring huliin, bigyan ng penalty or kaakibat na parusa. And that is an intellectual choice. You have your basis. Okay, bakit ayaw mong kumain ng what do you call this? Bakit hindi ka pwedeng kumain ng baboy? Okay, because sa religion po namin, ito po ay ipinagbabawal. Okay? Meron kang basis na pinaghuhugutan. Okay? And that is an intellectual choice. Pero meron din tayong tinatawag na practical choice. A choice which is born out of psychological and emotional consideration. Pag sinabi mong practical choice, dito pumapasok yung tinatawag natin na exemption to the rule. Yes, we have law. Pero may mga sitwasyon na exempted tayo. Okay, o ini-exempt natin yung law. Okay? Naalala nyo ba yung kwento natin before, yung batang nagnakaw or napilitan siya magnakaw? Intellectual choice, dapat talaga siyang hulihan at ikulong. Okay? Pero nung malaman yung history niya, okay, merong emotions na may naharol ng awa and such thing. Kaya it's practical na, sige, palalayain kita ngayon for the meantime. Pero, as long magbibigay ka ng mga consequence, kapag inulit mo to, literal ka na naming uhulihin at ikukulong. Okay? And that is the most practical choice. To simplify, pag sinabi mong intellectual choice, you make decision based on your moral standpoint. Meron kang paniniwala at meron kang, pag sinabi mong intellectual choice, you have principles in life. Okay? Meron kang pinaghuhugutan na pananaw. Okay? And that is intellectual choice. While pag sinabi mong practical, you pull your option with psychological and emotional consideration. Nagbibigay ka ng exemption to the rule. Okay? Tulad na lamang sa inyo, sa pag-aaral ninyo, di ba? Intellectual choice, araw-araw mo dapat, o araw-araw ka dapat pumapasok sa school. Uma-attend ng mga klase, pinag-aaralan mo yung mga lesson natin para matuto ka at magkaroon ka ng magandang grade. That is an intellectual choice. Okay? So, intellectual choice, sa aming mga teachers, binibigyan namin kayo ng grade based on your performance. Pero, nagbibigay kami ng practical choice para sa mga estudyante na hindi nakaka-attend ng klase because, okay, ang school, in-invite ang mga estudyante para maging representative ng eskwelahan, tulad yung mga sumasali sa journalism, sa broadcasting, ano pa, yung mga players. Dahil doon, practical choice, nagbibigay kami ng consideration na hindi namin sila nire-required pumasok. Okay? Lagi o araw-araw or sa mga class meeting namin. So, for that, meron kaming binibigay na alternative. Pero by the book, kailangan everyday pumapasok kayo sa klase, kailangan nakakapasa kayo sa mga pagsusulit bago kayo makakuha ng magandang grade. Pero it's more practical naman para sa amin, mga teachers, na magbigay kami ng alternative way of learning and provide how we can able to provide a better grades, okay, sa mga estudyante namin na kahit pa paano nakakatulong para bigyan ng karangalan ng ating paaralan. So, iba. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga sumali sa inyo sa sports, yung mga sumali sa inyo sa, anong tawag nito, yung sumali sa inyo sa journalism o sa mga ibang competition outside the school, okay? Iba yung approach na binibigay namin, mga quiz, okay? Yung paraan na bibigay namin sa inyo ng instruction. Ibang-iba, kumpara sa mga regular students na pumapasok daily. Okay? So, example of intellectual choice, oo, salungat sa aming relihiyon ang pagsali sa mga festival activities. Subalit, sasayaw pa rin ako sa aming street dancing activity. Ito ay gagawin ko hindi para tuligsain o kontrahin ang aking paniniwala. Bagkus,
Sasayaw ako para sa aking school performance bilang isang mag-aaral at hindi bilang isang nananampalataya. Okay? Nangyari na siya sa akin sa isa sa mga estudyante ko noon before. Sabi niya, Sir, kasi nagtuturo ako ng contemporary arts. Ang final output nila, kailangan nilang magbuo ng isang festival dance performance. Sabi niya, Sir, bawal po kasi sa relihiyon po namin ang sumayo ng festival. So nagbigay ako ng mga guidelines na gagawa kayo ng street dancing festival, walang kahit anumang religious figure ang maaring makita. Okay? Lalo na taliwas sa iyong paniniwala. But gagawin mo to, sasayaw ka, hindi, ang performance nito is because kailangan mo siyang gawin as a student. Hindi as a, hindi mo to sasawin dahil gusto mo ka lang tumiwalag or kumukontra ka. Pero ginagawa mo to bilang isang mag-aaral. So, sumayo yung bata with the consent of the parent. Sabi nga ng parent, nanood pa nga yung magulang. Sabi niya, anak, basta you dance because it is part of your educations, not because nandito tayo para sumamba. That's different, no? Next, example of practical choice. Sa tingin nyo, kung makikipagdigma ang Pilipinas gamit ang dahas laban sa China para ipaglaban ang ilang isla sa West Philippine Sea, may mga buhay ang maaring isugal or maaring mawala. Kaya mas marapat lamang na idaan na lamang ang usapin sa International Tribunal for the Law of the Sea. Okay? So, sa practical choice, oo, may karapatan tayo na ipaglaban ng ating ari-arian, okay, o pag-aari ng ating sovereignty ng ating bansa dito sa mga isla sa West Philippine Sea. Pero sa tingin nyo, kung dadaanin natin dito sa dahas, ano ang laban ng Pilipinas? Okay, sa China, walang-wala po tayong laban sa kanila. So, ano yung intellectual choice? Ang sabi dito, kailangan nating magipaglaban. Pero ang practical choice is ang makipag-usap. Kaya sa umingi tayo ng gera, ipaglaban natin, ang pinakamagandang magagawa lang natin at the moment is to have a peace talk. Okay, yung talagang to have a good negotiation, okay, with China through the help of International Tribunal for the Law of the Sea. Okay, na sila mamagitan sa atin kung ano ang magandang gawin para makuha or paano ba talaga ang magandang partition dun sa mga islands na makikita dun sa West Philippine Sea. Okay? Subukan nga natin to. Identify which among the statements or scenario is most suited na tawaging intellectual or practical choice. 1. Papasok ako sa paaralan hindi para lamang basta makapagtapos, kundi para matuto. It is an intellectual or practical choice. If your answer is intellectual, very good. Kaya ka pumapasok sa school kasi the agenda is for you to learn. Okay? So, it is very intellectual na dahil nasa eskwelahan ka na rin o dahil nakikinig ka na rin dito sa module na to, i-absorb nyo na lahat ng mga information na kailangan nyong i-absorb para makakuha kayo ng magandang grade. Okay? It's not all about the grade, anak, but it's all the knowledge. Okay? Na maaari nyong ma-absorb at may apply ninyo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Second, magtatanim ako ng mga halaman at puno hindi dahil para lamang sa aking sarili, ngunit para na rin sa inang kalikasan. Do you think is this a practical or intellectual choice? If your answer is intellectual, and then you're correct. Okay? Because para makakuha tayo or mabawasan natin yung init na nararamdaman natin or sa environment natin lalo na ngayon na sobrang init. So it is very intelligent na magtanim tayo ng maraming halaman. Probably hindi natin makukuha yung benefits this year, probably hopefully next or in the coming years from now, mapapakinabangan natin po yan. Okay? So it's a very intellectual choice for us to do it because you're not only helping yourself but you're also helping our Mother Earth, our environment, and also with other people na rin. Number 3, kailan ko pumasok sana ngayon sa aming paaralan para sa aming pagsusulit. Subalit, masama talaga ang aking pakiramdam kaya nagdesisyon ako na magpahinga na muna dito sa bahay. It is intellectual or practical.
Kung ang answer mo ay practical choice, then you're correct. Okay? So, it's more practical na mag-absent as long provided magpaalam ka, padala ka ng excuse letter, tawagin mo ang advisor mo, coordinate with your subject teachers. Kasi aanhin mo ang mataas na grade kung ang nakaris naman dito ay ang buhay mo, ang health mo. Okay? So, it's more practical na magpahinga ka muna, i-condition mo muna ang sarili mo kapag feeling good ka na ulit. Okay? And then, tsaka ka bumalik ng school and ask for remedial sa iyong mga subject teachers. Next, number 4. Gusto ko sana magkaroon ng magandang cellphone, subalit dahil wala po akong trabaho, kaya nakiusap ako sa aking mga magulang na tulungan nila ako magkaroon ng maayos na cellphone na ayon sa aming kakayahang mabili. Is this a practical or intellectual? If your answer is practical choice, then you're correct. Okay? Maganda naman talaga magkaroon ng magagandang cellphone. But at your status, hindi obligasyon ng magulang nyo na bilhin kayo ng mamahalin. Unless talagang marami kayong pera, money is nothing on you. Okay? Ano man ang mga necessity ninyo, kailangan, as a student, as dependent pa kayo sa mga magulang ninyo, kung ano lang ang kayang ibigay na basic necessity sa inyo ng magulang nyo, yun lang ang kanilang obligasyon. Kung hindi nila kayo mabili ng mga mamahaling mga gamit, gadgets, lalo na kung hindi naman sila capable, hindi po nila yon, hindi obligasyon po ng magulang po yon. Iba po kasi yung tinatawag sa needs at saka sa wants. Yes, obligasyon ng magulang na ibigay ang lahat ng needs ng kanilang anak. Okay? Pero yung wants, that is a big question mark. Yung wants, possible na ibigay po yun ng magulang kung sobra-sobra po yung mga income na dumarating po sa pamilya po ninyo. Pero kung sumasapat lang, I think it is more intellectual to say that it is obligation na unawaan ng inyong magulang. Okay? As bilang anak. Okay? Obligasyon ninyo na unawaan ninyo yung magulang kung ano lang yung kaya niyang ibigay sa inyong mga pangangailangan. Okay? So, dapat hindi tayo maging burden sa kanila. Dapat tayo yung magiging inspirasyon nila para maging maayos ang pamumuhay ng inyong pamilya at hindi tayo dapat magiging pabigat sa kanila. Kung ang pagkakaroon ng simpleng cellphone ay makakatulong na para sa iyo, para kahit paano maging updated ka sa nangyayari sa paligid mo, meron kang communication virtually with your friends, on your school, okay? And then I think that's already good enough at the moment. Ngayon, kung gusto mo magkaroon talaga ng magandang cellphone, ngayon magsumikap ka, mag-aral ka ng maayos, para kapag nakatapos ka, makapaghanap ka ng magandang trabaho, at kapag kumikita ka na on your own, okay? At hindi ka na burden sa magulang ninyo, hindi ka na nagiging dahilan para maging mahirap ang pamumuhay ng magulang mo, that's the time that you could invest something for yourself. Na kung gusto mo ng mahal na cellphone, go. Okay? As long you pay for it for yourself. Huwag natin sanang ipasa sa magulang natin yung mga luho natin or gusto natin dahil lang sa gusto natin. Lalo na kung kaya naman natin mabuhay na wala ang mga iyon. Okay? Next. Masama talaga ang pakiramdam ng aking ina kaya tinawag ko ang aking ama mula sa kanyang trabaho upang tulungan akong maidala sa pinakamalapit na doktor o hospital si nanay. Is this an intellectual or practical choice? Masama na raw ang pakiramdam ng iyong nanay kaya mo inistorbo ang iyong ama sa kanyang trabaho, tinawagan mo siya. Okay, para isugod ang iyong nanay, okay, sa doktor o sa pinakamalapit na hospital. Ang sagot po dito ay intellectual choice. Okay? Kasi nga normally, 'di ba, kapag lalo na minor de edad ka o hindi mo pa alam ang gagawin mo, ang pinakauna mo dapat tawagan is yung mga kadugo mo. Okay? Lalo na yung tanay mo, tatay mo, o sino man sa inyong pamilya. That is your most intellectual act that you could do. Okay? Or choice that you could do. And next, number 6. Walang kasama ang aking ina na may sakit pero kaya ako umalis at iniwan ang aking ina. Okay, panandali ay upang bilhan siya ng gamot na kailangan niyang inumin kaagad. Okay? Di ba normally kapag may sakit tayo sa bahay, dapat hindi natin sila iniwanan. Pero this time, napilitan ka na iwanan ng iyong ina kasi kailangan mong bumili ng gamot para sa kanya. Okay? Is this an intellectual or practical choice?
ang tawag dyan ay practical. Okay? Oo, hindi siya pwedeng iwanan. But again, ang practical choice, there's always an exemption to the rule. Kailangan ko siyang iwan kasi, sige, intellectual choice, huwag iiwanan. Pag hindi ko siya iniwanan, wala akong gamot. For example, ang tatay nyo nasa abroad, kayo lang talagang dalawa ng nanay mo. Okay? Wala kayong mahinga ng tulong sa mga kapitbahay. So, ang pinaka-practical choice is, iwan mo ang iyong magulang, panandalian lamang. Yung makakabili ka or you could leave your parent, yung pinakamaiksing oras na kaya mo lang. Na kaya mo lang yung gagawin is para makabili ka ng gamot. Okay? Para sa kanya. Iniwan mo siya hindi dahil sa ginusto mo, pero dahil kailangan. Okay, and because of that, meron tayong exemption doon sa rule na bawal iwanan ng may sakit. Kung kayo lang talagang dalawa, no choice, be practical. Kaya mo yun ginawa. And doon pumapasok si practical choice. And that is the end of our module 5. So sana kahit papano through this video, okay, meron kayong natutunan sa subject natin for this lesson. Thank you for listening and God bless.